Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Itutuloy po natin yung ating Dr. Jeff Ho diet. Ayan. Binagit po natin kahapon tungkol sa pananghalian natin na kapag hindi po tayo graveyard shift worker, huwag po tayong kumain ng marami sa hapunan. Kasi kadalasan po, tumataba ang isang pasyente, hindi lang dahil sumobra yung kinain nila sa gabi, kundi dahil wala na silang gagawin sa gabi. Pagkatapos ng kumain, manood lang ng TV, pag sa cellphone, hindi po masyado masunog yung kinain nila sa gabi. Kaya po, tumataba po sila. Okay? So, bawasan po ang hapunan po ninyo kung talagang gusto kayong pumayat. Ganon din po ang schedule ninyo. Breakfast, lunch, dinner. Kaya, I'm against intermittent fasting. Ganon din po ang percentage ninyo. 60% carbo, 30% protein, 10% fat. Kaya, against po ako sa ketogenic diet na ang fat nagiging 7 to 80% at ang protein ay nagiging 10 to 20%. At kadalasan, in-advise ko po yung pasyente na maganda po yung lugaw at saka yung oatmeal kasi mabubusog po kayo sa tubig. Tubig na content sa oatmeal at saka sa lugaw. So, mas konti po yung calories kasi wala naman po calories yung tubig. H2O lang po yan. Dalawang atoms ng hydrogen, isang atom ng oxygen. Walang calories po yan. Okay? So, maganda po yung oatmeal at saka yung lugaw. Kasi po, mabubusog rin po kayo. Hindi po dahil sa laman ng oatmeal, kundi dahil sa tubig ng oatmeal or tubig ng lugaw. Okay? So, maganda po yan. Kaya lang po, as I've said earlier, you have to sleep within 2 hours. Kasi, mas madali kayong gugutumin sa oatmeal at saka sa lugaw. Kasi po, menos po yung calories. More of water. So, you have to sleep earlier. Huwag yung lampas ng 2 hours. Kasi mafe-feel talaga kayo ng gutom at mapilitan na naman kayo kumain ng late evening snacks. At dahil doon, maganda na po sana. Oatmeal. Lugaw. Okay. Papayat ako. Pero, dahil late kayo natulog, napilitan kayo kumain ng late evening snacks, di patay. So, pagkatapos ng late evening snacks, higa na naman kayo kasi busog na. Ang problema, yung kinain nyo sa late evening snacks, yun ang magpapataba po sa inyo. Kasi hindi po yan masusunog. Okay? So, yun po ang kagandahan ng lugaw at saka ng oatmeal sa gabi. Okay? So, ano pa? Binanggit po natin yung tungkol sa pag-iwas ng BURP, buffet, only, restaurant, at saka party. Okay? Against ako sa buffet. Number 1, napakamahal. Meron 300, meron 600, meron 900. Alam ba po ninyo, never ako pumasok sa ganyan klaseng restaurant. Bakit? No offense meant. Kasi galit na galit ako Hindi naman sa wala tayong pera. Kundi, nakakasama talaga sa katawan ang mga ganitong klaseng strategies ng business establishments. Pero I'm not saying na huwag kayong kumain doon. Baka magagalit pulis sila sa akin. Paminsan-minsan pwede. Okay? Pero huwag kayong sumobra. May masarap ulam. Marami yan kasi buffet Uy, okay ito. Uy, okay ito. Uy, okay. Tikim ng konti, tikim ng konti, tikim ng konti, tikim ng konti. Hanggang maybe 100% busog. Huwag naman 120, 130, 140 kasi sayang ang bayad daw. Kaya, iwasan na lang po natin. Kasi, once you enter this kind of restaurants, you are about to commit the sin of gluttony. Takaw sa kain.
greed for food. And bawal po yan sa Panginoon. And no offense meant. On the part of ng may-ari ng ganitong klaseng business establishments, may kasalanan rin sila. Siyempre sa 600, 900 pesos, magkano kita nila? That's greed for money. Kaya po, galit na galit po ako. Lalo pag may marinig tayo, marami tayong mga pasyente galing sa mga restaurants, lalo yung mga nasa loob ng kusina. Ang lamaw, yung leftover, sumobra pa daw sa 5 kilos every night. Yung 5 kilos na pagkain, itatapon lang o kaya ibebenta sa mga nag-aalaga ng mga baboy, etc. Ang daming tao walang pagkain no? Kaya against ako sa ganitong mga klaseng business establishments. Pero hindi ibig sabihin na binawalan po kayo na magpunta doon. Pwede kung meron kayong o sobra yung pera ninyo. O lalo kung imbita po kayo. Pero huwag kayong kumain again ng sobra pa sa 100% busog. Okay? So ano pa? Baka may nakalimutan ako. Of course, sa pagpapayat, hindi lang po dahil nakasalalay sa diet, no? Kailangan exercise rin. Pero kadalasan sinasabihan ko yung pasyente, ang pagpapayat, ang role sa mesa, sa kain, ay 80%. 20% sa exercise. Kaya, karamihan po sa inyo, exercise ng exercise, hindi naman kayo pumayat. Kasi pagkatapos ng exercise, badminton, zumba, jogging, gutom. Mag-juice ako. Soft drinks. Wala. Kinabukasan, pupunta sa restaurant kasi naka-exercise kasi ako pwede siguro akong kumain na sa restaurant. Pag nasa restaurant, bumuelo. Kaya kadalasan, palpak ang exercise kasi sa 80% sa kain, doon sila pumalpak. So, pag mag-exercise kayo, tinuruan ko na po kayo yung Dancing King na exercise na galawin po natin pag hindi lang pag ganun yung kamay, kundi lahat ng mga muscles ng kamay para mas madali masusunog yung mga taba ninyo sa katawan. No? Okay? So, bukod sa exercise, syempre yung timing ng exercise, maganda po yung prior to meal time. Uminom kayo ng 2 basong tubig para ma-replace kagad yung pawis po ninyo, no? At bago kayo maglakad or bago kayo mag Dancing King exercise, no? Kasi pag walang laman yung tiyan ninyo, tubig lamang, ang sunugin po ng katawan po ninyo ay yung taba ninyo sa bilbil, no? At saka taba sa atay. Kaya papayat po kayo, no? Okay? Yung tubig naman, hindi po yan nagpapataba ng tao kasi sinabi ko na po, wala pong calories yung tubig. At saka maganda rin po pag bago kayo kumain, uminom kayo ng 1 basong tubig para madali kayong mabusog. So yun po ang isa sa mga strategies ng Dr. Jeff Ho Diet. Maraming salamat po.